of the church. No? At kanina nga po, nung tayo po ay sa panalangin ni Brother Nelson at saka sa ating inawit, nabanggit yung ah, merong mga stanza doon na related to the church. Sabi ko nga po nung nakaraan, ito pong topic ng church ay napakalawak. In fact, the Apostle Paul said in Ephesians chapter 3, verse, the entire chapter, particularly verse 10, na ang manifold wisdom or the multifaceted wisdom of God can be seen in the church, yung konsepto ng church. Kaya kung pag-aaralan po natin yan, ikaw po ay ma-amaze sa napaka-lubhang or napaka-tinding karunungan ng Diyos. At ito pong konsepto ng iglesia ito po ay plinano na ng Diyos noon pa man, before the foundation of the world, before the creation, ay nasa isip na ng Diyos yung pagtatatag ng iglesia. Kaya napakahalaga po mga kapatid. And yung part 2 nito ay marami pa akong gustong i-discuss at kaya lang hindi ko mabubuo yung aking lesson. And sabi ko, gagawa na lang ako ng series nito in the near future. So, pagpasensyahan nyo na po mga kapatid kung itong part 2 ay medyo rehas nung last lesson natin at nagdagdag lang po ako ng mga additional lesson. But it is still in keeping with our aim. No? Yung aim ng ating study, by the way, naririnig kaya tayo ng mga kapatid natin in sound? I hope so. No? Baka meron pong nag-chat na nawala yung audio at ayusin po natin. No? So, sabi ko nga mga kapatid, ito pong pag-aral is the aim of this study ay para magkaroon po tayo ng isang kahit papaano ay malinaw ng pagkaintindi. Ano po ang nature nitong iglesia na tinatawag? What is the nature of the church of our Lord Jesus Christ? And bakit po importante? Why is it important for a person or an individual to belong to the church of our Lord Jesus Christ? And for that individual to remain in that saved relationship with God. Bakit importante po ang mapabilang ka doon sa iglesia ng Diyos at yung ikaw ay magtalima, magpatuloy sa relationship na yan. So yan po yung ating aim sa ating study, and this is just a review of our previous lesson for the sake of our brothers and sisters na hindi po nakapakinig or they were not present last Sunday, and also for us para ma-refresh po mga kapatid. We talk also about some misconceptions about the church. Ibig po sabihin, ito po yung mga maling paniniwala o maling akala tungkol po sa iglesia. Una po diyan is, sabi po ng iba, pwede naman tayong mag-attend ng church na any church that we want to attend. Kasi pare-pareho lang naman yung iglesia. All churches are the same. Pangalawa po, na maling
paniniwala is all churches believe and worship the same God. No? Pare-pareho lang naman yung iglesia. Pare-pareho lang naman ang pangatlo. Kaya hindi po mahalaga kung sa anong church ka mag-join. Either you join a Baptist church, a Victory Church, kung ano-ano pa man yan, no? Mga Lutheran Church. It doesn't matter, sabi po nila, because hindi ka naman maililigtas ng church eh. Ang Diyos ang makapagliligtas. Pero diniscuss po natin last Sunday, oo nga, ang Diyos nga ang magliligtas. Kaya lang, yung kanyang mga niligtas ay inipon niya sa isang and you need to remain in that church for you to remain in that same relationship with God. Pangapat, member ka ng church or mag-attend ka ng church. Kasi ang importante naman is yung meron kang relationship with God. And the Bible tells us that outside of the church or apart from the church, you cannot have a relationship with God. Meron ka lang relationship sa Diyos kung ikaw ay nasa iglesia. Kung ikaw ay ang iglesia. So, pinag-aralan din natin mga kapatid, yung mga common na reason bakit ang mga tao ay nakikisamba doon sa mga iglesia na gusto nilang sambahan. Halimbawa, may mga kasama tayo. Sabi ko ano nakarang linggo, it breaks my heart na malaman at makita at nakikita naman natin na may mga kapatid tayong dati kasama natin pero ngayon sa ibang to understand ano yung mga reason bakit pinili nila na iwan yung iglesia, no? Pinili nilang iwan yung ating uh, grupo, yung ating kalipunan at sumama or makisamba sa iba, no? And these are some of the reasons why people choose the church that they want to attend to or join with. Una, kasi doon nagsasamba yung kanilang pamilya, no? Yung mga mahal sa buhay. Pangalawa, nakikita nila doon yung mga ad. Doon nagsasamba yung mga sikat na mga tao. Pangatlo, magagaling magsalita yung kanilang mga mangangaral. Unlike sa Church of Christ na minsan sa haba ng turo makakatulog ka pa, no? Pangapat, magaganda ang kanilang mga meeting place, komportable. Panglima, yung kanilang pagsamba ay hindi boring. Kumbaga, mag-enjoy ka. Masaya. Oo, maraming activities, mayroong mga banda, may mga panugtog. Pang-anim, yung kanilang preaching, they appeal to the human emotion. Yung prosperity gospel. Ang mga turo nila kapag ka ikaw ay sumamba sa Diyos, kapag ka ikaw ay sumunod sa Diyos, ikaw ay kanyang payayamanin. Mga ganong mga turo, mga kapatid. No? Prosperity gospel. And tolerance. Acceptance of the worldly culture. Yan po ang gustong mga marinig ng mga na mga turo. Kung ano yung gusto na nila marinig, yun ang kaya doon po sila nag-join. And I asked also last Sunday, ano po ang inyong napansin dito? No? Ito pong lahat
which appeals to the human emotions, kung mapapansin po ninyo, self-centered ang mentality. Ang aim ng mga reasons na to is for the self to be satisfied. Self-gratification. Sabi ko nga po noong nakaraang linggo, napasayan mo nga ang sarili mo. Di ba? Nag-enjoy ka nga sa pagsamba. Pero ang tanong, ang Diyos ba ay nalugod? Ang Diyos ba ay napasaya sa iyong pagsamba? Hindi. No? Ikaw lang nag-enjoy. No? You gratified yourself. You fulfilled your emotions. No? But God is not pleased with your worship. So, napag-aralan din po natin nung last Sunday mga kapatid na meron lamang iisang church na itinatag ang ating Panginoong Kristo. And he promised the Apostle Peter while he was still here on earth, doon po sa Matthew chapter 16, he promised to build or establish his church. Sabi po niya doon sa Matthew chapter 16 verse 18, sa pag-uusap nila ni Peter, sabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus said, "Peter, on that confession, I will build my church." On the confession, no? On the fact that Jesus is the Christ, the Son of the living God, diyan po itatayo ng Diyos yung kanyang iglesia. So, ito pong iglesia was built or established on the day of Pentecost. At yan po ay mababasa natin sa Acts chapter 2. There is no question, mga kapatid, because all the other religions, you name it, mga Christian religions, the Baptists, the Presbyterians, the Lutherans, Methodists, you name it, all believe, all agree that the church that Jesus established or built started in the day of Pentecost in Acts chapter 3. Kahit i-research po ninyo mga kapatid, lahat po naniniwala na ang umpisa ng iglesia ay sa Acts chapter 2. Kaya lang katanungan, kung lahat naniniwala na ang iglesia ng ating Panginoon si Kristo ay nag-umpisa doon po sa Acts chapter 2 on the day of Pentecost, bakit maraming iglesia? No? From 33 AD, more or less 33 AD, yung pagka-establish ng church on the day of Pentecost in the city of Jerusalem. No? More or less 33 AD. Up to now, padagdag ng padagdag, may mga nagtatayo ng kanilang sariling iglesia. No? Isa lang ito na yun ng ating Panginoon. Kaya ang tingin ko dyan mga kapatid is because they did that, kumbaga nagdadagdag sila ng kanilang mga doktrina. They did not stick to the doctrine of the Lord, of the original church. Now, pupuntahan po natin yan maya-maya mga kapatid. So, binasa din po natin on that day, no? Acts chapter 2, the day of Pentecost, nung si Apostle Peter ay nag-preach, ang conclusion po ng kanyang preaching is, Jesus is Lord and Christ. Remember, sabi ng Panginoon, I will build my church on the confession that I am the Christ. Eh nung ipinangaral ni Peter, ang conclusion niya, sabi niya, therefore, etong si Jesus na inyong ipinako sa krus,
ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya yung mga Hudyo, they were moved by the preaching. Sila po ay naniwala. At tinanong po nila, what shall we do? Ano ang aming gagawin para kami ay maligtas? Sabi ni Peter, you repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the Holy. Yan na po yung sinabi ko. No? Sinabi ni Pedro sa kanila, kayo ay magsisi at mga bautismuhan sa pangalan ni Jesus. And you know what? These people who received His word and were baptized, about 3,000 po sila. They were added, sabi diyan, unto them. Sino po ito? The disciples. So, it follows na yung beginning ng church ng ating Panginoong Jesucristo, sa araw na ito, ang composite po nito is the apostles and the 3,000 people that were baptized on that day. Yan po yung umpisa ng iglesia ng ating Panginoong Jesus. And as we continue with the Acts chapter 2, sabi dun sa 47, the Lord adds to the church daily such as should be saved. Yung mga nananampalataya sa preaching ng mga apostol at nabautismuhan kay Kristo, idinadagdag ni Kristo sa kanyang iglesia. Oh? Araw-araw po yan. Magpasa hanggang ngayon kung sino man po ang makapakinig ng Ebanghelyo, the good news, the gospel, and he is baptized, the Lord Jesus Christ will add that person to His church. Hindi mo kailangan ikaw yung palista. The moment that you are baptized into Christ, Jesus will add you to His church. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Is matatawag nating the model church. But this model church is far from perfect. Hindi po yan perfecto, mga kapatid. That is not a perfect church. Huh? Hindi po yan, kasi, remember, the church is made up of individual Christians. Ang individual Christian, but the church that began on the day of Pentecost is, sabi ng talata, and we can infer, is ito po yung dapat nasundin. Kaya nga, iniisip ko po, while I was studying this, bakit dumami ng dumami yung iglesia? Bakit may nagtatayo ng ganito? No? May nagtatayo ng mga the Church of Jesus Christ of Latter-day, ganon. Kung ano-ano pa mga pangalan, kung ano-anong pangalan ng mga itinatayo nila iglesia. You know, one reason is that people began to stray away from the model church that was established on the day of Pentecost in the city of Jerusalem. Kaya kung babalikan po natin yung Acts chapter 2, mga kapatid,
Sabi po dyan, ito po yung unang iglesia, no? Ang kanilang gawain, mga kapatid, we can see that in verse 42, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. So, if you notice, meron pong apat na binabanggit dyan. Una, yung kanilang pagtalima doon sa doktrina ng mga apostol. This church continued steadfastly in the apostles' doctrine. Sa ibang translation po, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ano po ang itinuro ng mga apostol? Ano ang itinuro ng mga apostol? The Old Testament scriptures and the teachings of Jesus. Kasi nung panahon po nila, wala pang New Testament. Sila nga yung sumulat ng New Testament eh. Si Apostle Paul, Apostle Peter, Apostle John, and all the other writers. So what they have is the Old Testament and the words of Jesus. Sa atin po ngayon, kumpleto na. Ito na, Biblia. Ito na po yung apostles' teaching. Ito na po yung dapat nating sinusunod. Nakagaya po ng unang iglesia, they devoted themselves to the apostles' teaching. The reason why there are so many churches in the world today is because these churches does not devote themselves to the apostles' teaching. These churches does not continue steadfastly in the apostles' doctrine. Bakit po? May mga dinadagdag na mga doktrina. May mga dinadagdag na mga tradisyon, na mga gawain. And sa atin pong iglesia, the Church of Christ, we strive. Tayo po ay nagsisikap na huwag tayong lumihis dito po sa doktrina ng mga apostol. Sabi nga ni Apostle Peter, yung mga prophecy did not come by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ito po yung mga sinalita ng mga writers of the Old Testament. And then in John chapter 14, sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga apostles, pagkaalis ko, I will send the Comforter, the Advocate, which is the Holy Spirit. And He will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Kaya yung mga apostol po, they were guided by the Holy Spirit. Yung itinuturo ng mga apostol, nila Apostol Pablo, Apostol Peter, and all the disciples of our Lord Jesus. They came from God kasi they are being guided by the Holy Spirit. Pangako po ng Diyos yan. Pangako ng ating Panginoon sa kanila. Kaya po, yung ating sinusunod na New Testament, that is why we are so keen on obeying the New Testament, the Bible, the whole scriptures, is because ito po yung turo ng ating Panginoong Jesus. Kaya kapag po hindi po natin nababasa dito, gaya po nung mga ini-introduce ng iba, gagamit ng mga piano.
banda. Kaya gustong-gusto po ng mga kabataan na mag-attend ng mga ganong church. Because they are entertained. But if we go back to the pattern of the New Testament church, in the book of Acts, wala po kayong makikita doon mga kapatid na sa pagsamba nila ay gumamit sila ng mga panugtog. Sabi nga ni Apostle Paul doon sa Colossians na teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and through psalms, hymns, spiritual songs, something like that. Mga aralan kayo sa isa't isa. Kaya po yun ang ating sinusunod mga kapatid. Tayo'y aawit, no? Walang panugtog. These are voices. And sintonado man tayo, but that is from the heart. That is what God sees in our worship. Boring man, masasabi mong boring, pero hindi naman yung ating sarili ang ating inaano eh. Kapag pumupunta tayo dito para magsamba, ang aim po natin is to worship God and not to entertain ourselves. Kaya po, kahit mabagal yung tempo natin, okay lang. Pinagsisikapan naman natin ma-improve eh. Huwag lang tayo mag-i-introduce ng something na hindi sinasabi ng banal na kasulatan. So we stick with the teachings of the apostles. Pangalawa po, mga kapatid, yung fellowship. If you look at the dictionary, yung sa commentary, napakalawak po ng ibig sabihin nitong fellowship. Koinonia. From the root word na koino or common. Ang ibig po sabihin nitong fellowship or koinonia is holding something or sharing something in common. It can be used of yung pag-share natin ng ating mga blessings sa ating mga kapatid na nangangailangan. Pwede pong gamitin yun. It can also be used in our fellowship dito po. Pagsasama-sama natin dito sa ating pagsamba. It can also be used in the Christian's fellowship with God. Kaya nga po, mga kapatid, kung hindi ka nakikisamba sa iglesia ng Panginoon, paano mo nasusunod ito? Fellowship. Kung doon ka nakikipellowship sa ibang mga churches, if you join with other group on Sunday morning, how can you say you are having fellowship with the Church of Christ to which you belong? O ba? Ano ba ang ginagawa ng unang iglesia? Nagputol-putol ang tinapay. Ayun po, ginagawa natin every Sunday. Nagputol-putol tayo ng tinapay. Nananalangin tayo in our worship. Ito po, sa pagpapatuloy sa verse 45. Ito naman po, mga kapatid, yung sitwasyon nila at that time is different, no? Kasi may mga nangangailangan ng mga kapatid, kaya nagbebenta sila ng mga lupa nila, mga possessions nila, para pamahagi, matustos yung pangangailangan. And if you can notice in these verses, they continued daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house. No? They are sharing with those in need. Again, fellowship. And they have close relationship with one another. Ang saya nila. No? They are
Nagkakaroon sila ng pagpipiging, yung breaking of bread, yung nag-ano sila, from house to house, they eat their meat or their food with gladness and singleness of heart. Ano ba? They are worshiping and praising God. And they are having favor from all the people. Or they have good reputation in the community. Bakit? Meron silang unity. Meron silang pag-ibig sa isa't isa. Meron silang care sa isa't isa. They care for one another. And that is the essence of the church. Na dapat ang bawat membro ay may care para sa isa't isa. And how can you do that? Again, paulit-ulit ako para akong sirang plaka. How can you do that if you do not meet with the brothers and sisters in Christ even once a week, on a Sunday morning, 2 to 3 hours? Hindi mo pa magawang sumamba. Diba? Paano mo magagampanan itong mga to? How can you have fellowship with someone you are not in contact with? Diba? So, involvement and active participation in the activity and work of the church. Kasi nga po, the church is not an institution, it's not a building, it's not an organization. It's a living organism composed of people. Ayun po yun. And our head is Jesus Christ. And as a church, meron po tayong responsibility. We have activity, we have work to do. Hindi lamang po itong pagsamba natin yung unang araw sa linggo. Kaya nga po tayo may GC. Kaya nga po kapag meron tayong kapatid na nangangailangan, nagko-communicate po tayo para matulungan. Because that is what a church must and should do. And each member dapat po merong involvement in active participation. Paano ka makakapag-participate? How can you have active involvement and participation if you do not attend church? Kung tinalikuran mo na ang church, kaya siguro mga kapatid, pagsikapan natin na yung mga kapatiran natin na matagal na nating hindi nakakasama, o hindi na natin nakakadaop ang palad, mag-reach out po tayo. Atin pong ano ulit sila na manumbalik sa ating gawain sa ating pagsamba. No? So, this one of the few verses before I wrap up this lesson. Si Apostle Paul nga eh. After his conversion, when he went to Jerusalem, he tried to join the disciples. And everywhere he went, yan po ang kanyang gawain. Siya po ay nakikipisan, nakikijoin doon sa church. And if you are a member of a local church, your responsibility is to attend or participate in the assembly of the church and its work. Huwag mong hayaan yan. Di ba? Sabi nga ng sumulat ng Hebreo, huwag niyong pababayaan. Yan ba yung palagay sa Tagalog? Baka mamisquote ko po mga kapatid. Huh? Palagi po nating binabasa to, tinuturo. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw.
Let us consider one another in order to stir up one another unto love and good works. How can you do that if you do not participate in the church? Kaya nga sabi ng sumulat, huwag niyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. Umattend ka sa pagsamba. And I think this is the last verse, mga kapatid. So Ephesians chapter 4, verse 15 to 16, the Apostle Paul talks here about the relationship of the members of the church to the head, who is Christ, and also to one another. Sabi po niya dyan, from Him, from Christ, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as its part does its work. So, bawat parte po ng katawan, may function, may trabaho. At sa katawan po natin, yung kamay may function, yung paa may function. No? Everything may function. Ganon din po sa iglesia. Bawat isa may trabaho, may function. And kung hindi ka po nagpa-participate, kung hindi ka po umaattend sa pagsamba, kung ikaw po ay tumalikod, masasabi mo bang ikaw ay bahagi ng katawan? I don't know. Kaya nga po sabi ko doon sa nung last lesson, ang sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians, examine yourself. Siyasatin mo ang iyong sarili, whether you are still in the faith. And that goes for every one of us. Let us examine ourselves. Kung tayo ba ay nasa pananampalataya, kung tayo ba ay lumilihis, kung tayo ba ay sumusunod sa mga doktrina ng mga apostol. Meron po kayong tanong, mga kapatid, while I'll bago ko po itapusin itong ating lesson. Bakit sila mas lalong pinagpapalaban kung mga wala sa pagkawalan minsan sila pa yung mga bless? Oo. Minsan, mga kapatid, tama nga naman yung ano ni Brother Nelson, no? Minsan maitanong natin, bakit yung mga sumasamba sa ibang ano, bakit parang sila yung mas blessed? No? At bakit mas mabilis sila At bakit mas mabilis silang dumami? Okay. Yan po ay sasagutin natin, no, sa separate lesson. Kasi hindi po lahat ng ano na masasabi mo, ito blessing galing sa Panginoon. Hindi. Minsan, yan ay bigay ni Satanas para lalo kang lumayo sa Diyos. Kaya huwag kang pasisiguro. Huwag kang, pain yan yan. No? So, ang kalooban ng Diyos ay ikaw ay sumunod sa kanyang utos, ikaw ay tumalima sa kanya, you remain in Him, and if He blesses you, then thank God. But if not, kung ikaw man ay sa iyong pagsunod sa Panginoon, ikaw ay hindi yumaman, maybe that is God's will for you. Kasi kung yumaman ka, baka lalong lumayo ang loob mo sa Kanya. So yan po ay bubuuin natin na aral, and we will share that to you in the Sundays to come. I'm just not prepared to give you a talagang malinaw at mas klarong kasagutan sa ngayon, mga kapatid.
So, kung wala na pong tanong, tayo po yung magpapatuloy sa ating pagsamba. And we will sing one hymn, and Brother Nahum will lead us with the sermon.